hindi isang vice presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin. So ito po mga kaibigan, pakinggan po natin itong statement ng Auntie Claire, no? Talagang Auntie Claire naman, wala na talagang magandang lumalabas sa bibig nito eh, di ba? Pakinggan nyo. Sumasang-ayon tayo sa kanyang tinuran. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang vice presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Hindi isang vice presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin sa ating Pangulo. Mas umunlad sana or mas uunlad pa maliban sa ginagawa ng Pangulo ngayon at kapag siya may katuwang para sa pag-unlad ng bansa, mas naging mainam sana. Pero sabi nga natin, nasa huli ang pagsisisi. Pinagsasabi mo, Auntie Claire, no, siguro sabihin mo, naging maunlad sana ang Pilipinas kung hindi naging presidente si Marcos. Oo, DDS ako, Auntie Claire, pero never ko binoto si Marcos, no? Hindi ako nagpabudol. Wala akong binotong presidente. No, kasi para sa akin kasi that time, walang qualified, no? Si VP Sara sana 'yon. Tapos sasabihin mo sana nag-mayor na lang siya. Hindi gumulo yung Pilipinas dahil kay Marcos eh. Dahil sa pinsan niyang si Romualdez, 'di ba? Dahil sa asawa niyang si Lisa Marcos na ayon sa mga chismis is nakikialam daw sa appointment ng AFP. Tapos sino ka ba? Hindi ka naman binoto ng tao. Kung makapagsalita ka, kala mo binoto. Hindi ka binoto, Auntie Claire. In-appoint ka lang dyan to be a troll? O yung taga-tahol? Ano ba tawag doon? No? Attack dog? Yun. Kaya ka nandyan sa position mo ngayon. Tapos, natawa ako doon sa interview mo eh. Di ba? Abogada ka, hindi ka marunong mag-grammar ng English mo. Spokesperson ka ng Malacanang. That spokesperson is a position, no, meant for those who have a talent in communication. Wala kang talent sa communication eh. Kapal na mukha mo. Kung makapagsalita ka, kala mo you're better than VP Sara.